Hello po at maligayang pagbabalik. Narito po ang compilation videos na mula sa Heartwarming Stories playlist na sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po. Unang video. Nung unang dating ko sa bahay ng amo ni nanay na pinapasukan niya, ako ay 15 taong gulang. Nakasundo ko kaagad ang panganay na anak nito. Pareho kaming dalagita, mas matanda lamang siya ng 2 taon sa akin. Mabait ang amo ni nanay, gayon din ang mga anak nito. Isinama kami ng pamilya nila sa probinsya ng mga magulang ng mga amo ni nanay dahil meron daw piyesta. Isang tanghalian, isinama ako ng anak ng amo ni nanay para magsaya sa labas, kasama ang mga kaibigan nito. Nung unang aya niya, nag-aalangan pa ako dahil una, wala akong kakilala, hindi ako pamilyar sa lugar na iyon. Pangalawa, wala din akong susuoting damit. Pero si ate ay nagpumilit at pinahiram niya ako ng kanyang bestida. Kaya naman wala akong magawa kundi sumama, lalo na nakakahiya. Pinahiram na nga ako ng damit para lang makasama ako. Merong perya, may sayawan at meron ding parada. Ang saya-saya. Hindi ko akalain na labis akong masisiyahan sa pagdiriwang ng piyestang iyon. Hindi rin ako nagutom dahil ang bawat tahanan sa may bayan kung saan ang sentro ng pagdiriwang ay may mga handa at nagpapakain ng mga bisita kahit hindi nila ito kilala. Ang sarap pala ng ganitong pakiramdam. Lahat ng tao ay nagkakaisa, nagkakasundo at nagbibigayan. Ngunit nung dapit hapon, sinabihan ako ni ate na pwede akong maunang umuwi dahil meron pa siyang kikitaing kaibigan. Pinasakay niya ako ng jeepney dahil may layo ng halos 20 minuto ang bahay nila mula sa bayan at nagsisimula ng dumilim. Pero nung bumaba ako, hindi ito pamilyar. Hindi ko alam kung saang lugar ako. Hindi ko makita ang palatandaan na puting poste ng kuryente na marka para sa aking babaan. Nangamba ako dahil baka ako ay nakalampas o napababa ng jeepney ng maaga. Batid kong naliligaw ako pero tinibayan ko lamang ang loob ko dahil nais kong makarating sa bahay at makitang muli ang aking ina. Hindi pa ako nakakalayo mula sa binabaan ko, merong mga grupo ng kabataan ang pinalibutan ako at tinakot. Sa isip-isip ko, mas nakakatakot siguro kung isang mama o matandang lalaki ang humarang sa akin. Pero mukhang isang gang na mga binatilyo at dalagita na halos 10 sila sa grupo. Ay, mukhang hindi rin ako siguradong ligtas kasi madami sila. Hanggang sa merong isang matangkad na binatilyo ang sumigaw. Hoy, anong ginagawa nyo? Tanong niya sa mga grupo ng kabataan. Maya-maya pa, mula sa paglalakad, nakita ko na itong nagsimulang tumakbo patungo sa aming direksyon. Ngunit ang grupo ng kabataan ay hindi nagpatinag at meron pang sumagot at sabing, "Bakit? Sino ka ba? Kung ano man ang balak nyo, huwag nyo nang ituloy, baka masaktan lang kayo." Sagot ng binatilyong matangkad. Talaga? Sige, subukan mo. Paghahamo ng isang bata na kabilang sa grupo. At sa isang iglap, nakita kong hinawi niya ang mga grupong iyon at nanlaban hanggang sa ang mga grupo ng kabataan ay nagsimulang magsitakbuhan nung marinig nila ang isang malakas na pak na tunog ng isang palad na pumalo sa isang balat. Hindi ko matiyak kung sampal o hampas, pero malakas ang tunog nito. Nung nawala na ang mga grupo ng kabataan, dito ko nakita na meron siyang gasgas sa muka at madumi din ang kanyang damit. Tinulungan ko siyang pagpagan ang kanyang damit at kinuha ang aking panyo at ipinuna sa kanyang may dugong sugat. Nais ko siyang pasalamatan at ang tanging nasa bulsa ko lamang ay 10 piso. Binigay ko sa kanya ito at naalala ko na meron din akong kwintas. Tinanggal ko ito at ibinigay sa kanya kasama ang perang nasa bulsa ko habang iniaabot ko sa kanya ang kwintas. Hindi ito nasasangla, pasensya ka na. Pero ito lamang maibibigay ko sa iyo. Katulong lang ang nanay ko. At yung perang ito pinabaon ni nanay kasi nagpunta kami ng bayan para sa piyesta. At maraming salamat sa tulong mo Kung hindi dahil sa iyo baka kung ano nang nangyari sa akin. Maraming salamat talaga. Malumanay at taos-puso kong pagkakasabi. Hindi pa man ako tapos magsalita. Pilit na niyang ibinabalik sa akin pero nagpupumilit ako at kinuha ang kanyang kamay at ibinigay ito sa kanya. Pero paano ka uuwi? Tanong niya. Maglalakad na lang ako. Sa tingin ko, malapit na din ako.
Sagot ko ng nakangiti. Hindi okay lang, tanggi niyang muli. Pero nagpumilit pa din ako. Maliit na bagay lamang ito. Nais kong suklian dahil sa kanya ligtas ako. Okay sige, sa'yo na lang yung 10 pero kukunin ko na lang yung kwintas mo, sambit niya. Tumango ako at kami ay nagpaalam sa isa't isa. Naituro din niya sa akin na maaga akong bumaba ng jeepney pero kung lalakarin, malayo-layo pa ito. At dito kami naghiwalay ng landas nung ako ay nakasakay muli ng jeepney at ako ay nakauwi na ng bahay ng maayos. Hindi ko man alam ang pangalan niya pero siya ang aking tagapagligtas. Hindi ko malilimutan ang kanyang muka. Kaya madalas siyang nasa isip ko at umaasang magkita kaming muli. At madalas kong maimahe na sa tuwing ako ay nasa panganib. Darating siya at sasagipin ako. Siya din ang nagbigay motibasyon sa akin sa pag-aaral. Kung ako ay maayos mag-aral marahil lalo niya akong magugustuhan. Ngunit hindi na kami bumalik ni nanay sa nasabing probinsya dahil matapos ang ilang buwan, lumipat siya ng mapapasukan kung saan malapit sa aking paaralan at aming inuupahan. Siya ay naging stay-out helper na mas mainam dahil ang atensyon at oras ni nanay ay wala akong kahati kumpara noong stay-in siya bilang kasambahay. Ang imahinasyon kong magkikita kami ay hindi katulad ng palabas sa telebisyon at isa lamang iyong purong panaginip na malayong-malayo sa aking realidad. Nung ako ay nakatapos ng sekundarya, dito na nagkasakit si nanay. Hindi na siya makapagtrabaho para masuportahan ako at maituloy ang aking pag-aaral sa kolehiyo. At dahil dadalawa na lamang kami sa mundo, mas pinili kong isakripisyo ang aking pag-aaral para lamang mapahaba pa ang buhay ni nanay. Simula nung nagtrabaho ako, si nanay ay nagpapahinga upang siya ay gumaling. Buti mayroong mga barangay health centers na may programang libreng gamot na nakakakuha si nanay para sa kanyang sakit. Kaya doble kayod ako dahil kailangan ko pang bumili ng iba pang mga gamot na nakareseta para kay nanay para siya ay tuluyang magamot. Akala ko kapag sa oras na magpahinga si nanay at huminto sa trabaho ay gagaling siya kaagad. Ngunit hindi ganoon ang nangyari kaya mas matagal-tagal na gamutan ang kailangang gawin. Kasabayan nito, pinasok ko din ang magkaroon ng karelasyon. Sa sobrang stress ko sa mga bayarin at kay nanay, dito lamang ako nakakakuha ng lakas. Subalit, ang inaakala kong mabait at magalang na lalaki ay biglang nagbago nung nalaman na ako ay nagdadalang tao. Hindi ko akalain na mabilis pa sa kuneho ang pagtakbo ng aking napiling nobyo. Kaya naman mas lalong mahirap ang aking buhay. Pero lahat ng buhay ay biyaya ng Diyos. Kaya kahit anong hirap, madalas itong napapawi sa tuwing nakikita ko ang mga ngiti ng aking anak. Nagpapasalamat din ako dahil ang aking ina ay nakayanan pang mag-alaga ng sanggol na nakabawas kung magbabayad pa ako ng mag-aalaga sa kanya. Noong 2nd taon ng aking anak sa sekundarya, tuluyan na kaming iniwan ng aking ina. Dito ko din naisip na isa talagang magandang biyaya ang aking anak dahil kung wala siya, mag-isa na lamang ako sa mundo. Batid ko sa mukha ni nanay ang pagkadismaya, hindi sa akin kundi sa kanyang sarili dahil ilang beses siyang humingi ng paumanhin dahil hindi na niya ako napaaral sa kolehiyo. Kaya naman ayaw kong maranasan ang naramdaman ni nanay para sa akin noon. Kaya desidido ako na gagawin ko ang lahat mapag-aral ko lamang ang aking anak sa kolehiyo. Kinalap ko ang mga kaalaman kung paano siya makakapag-apply ng scholarship para makapagpatuloy siya sa pag-aaral. At sa pagsusumikap na ito, mula sa pagtatrabaho, sa pagsisipag din mag-aral ng aking anak at talino, siya ay napagtapos ko ng kolehiyo. Lumipas ang panahon, ang buhay ko ay bahagyang magaan na. Ang anak ko ay nagsimula ng magtrabaho na nakatulong na din sa gastos namin dito sa bahay. At dumating din ang panahon na ang anak ko ay meron siyang napupusuang lalaki at sila ay naging magkarelasyon. Matapos ang ilang taon nilang magkarelasyon, dito na siya inaya ng kanyang nobyo na magpakasal. Wala akong ideya at hindi ko alam na kahit noon pa, hindi siya gusto ng ama ng kanyang nobyo dahil napag-alaman ko din na may kinalaman pala ito sa estado namin sa buhay. Ang pamilya kasi ng kanyang karelasyon ay mayaman. Ilang beses siyang pinagtatanggol ng kanyang nobyo na mas lalong pinagtibay ng kanilang pagsasama.
Pero hindi pa rin maalis sa isip ng anak ko na ang realidad ay ang kanyang magiging biyanang lalaki ay hindi siya gusto sa kadahilanang sa tingin nito, pera ang habol niya. Hindi ko mapigilang malungkot para sa anak ko. Anak, pasensya ka na. Kung kaya ko lang sana noon, kaya lang hindi ko naiahon ang buhay natin. Sorry anak. Malungkot kong sambit. Ma, wala po kayong kasalanan. Nakakalungkot lamang kasi ganoon kaagad ang tingin nila sa mga taong mas mababang estado sa buhay. Pero wag po kayong mag-alala. Hindi naman po ganoon si Henry. Mabait po siya at mahal po namin ang isa't isa. Sagot ng aking anak. Sa totoo lang, hindi ko mapigilang magalit dahil sa mga taong mata pobre. Pero dahil para sa kasiyahan ng anak ko, ipinagkatiwala ko sa kanya ang desisyon. At dahil nagpaplano silang magpakasal, kailangan kong harapin din ang mga magulang ni Henry sa isang hapunan sa unang pagkakataon. Nagtungo kami sa restaurant kung saan ang tagpuan. Paglingon ko nung makita ko ang ama ni Henry, bigla akong napasigaw. At ang ama nito ay napahinto ng paglalakad. Kilala ko siya, kahit may kaunting puting buhok, may wrinkles, pero siya iyon. Ang lalaking sumagip sa akin nung gabing iyon. Maging siya ay nagulat, napaatras, na parang nataranta, at sa reaksyon niyang iyon, batid kong namukaan din niya ako. Dito, hindi ko na mapigilan na mapaluha nung makita ko siya. Natuwa siya nung nakita ako, pero biglang nagbago ang kanyang ekspresyon na parang dumidilim, at ilang saglit pa ay may ipinagtapat siya sa akin, at naintindihan ko kung bakit. Nahihiya siyang aminin na siya ang leader ng grupo ng mga kabataan na pumalibot sa akin nung gabing iyon. Isa pala iyong palabas. Nakita nilang maganda ang suot kong damit. Kaya nila ako na i-target na linlangin at makakuha ng pera sa akin. Bigla siyang nahiya dahil nung nalaman niyang walang-wala ako. Pero bilang pasasalamat, pinilit kong masuklian sa pamamagitan ng lahat ng meron ako. Dito niya napagtanto na kahit mahirap ako, na kahit walang-wala ako, handa pa din akong magbigay sa kanya. Dito niya napagtanto na mali ang kanyang pananaw sa buhay. Pinasok niya ang ganoong masamang panlilinlang dahil sila mismo ay nakaranas nito. Sila din ay biktima ng scam, kaya sila napunta sa probinsya dahil lahat ng kanilang ari-arian ay nawala. Laking syudad, maraming alam, instant ang pagiging leader niya sa mga kabataan doon. Naisip niya noon, na manlinlang ng kapwa dahil kahit saan siya tumingin, maraming gumagawa nito. Nagbago lamang ang kanyang pananaw nung nakita niya ako nung gabing iyon, na hindi lahat ng tao ay gahaman sa salapi o makasarili. Binago niya ang direksyon ng kanyang buhay. Siya ay nag-aral ng mabuti at nagtapos ng pag-aaral. At aminado siyang hindi madaling umangat, kaya naman ginamit niya ang kanyang diskarte at talino para ang kanyang munting negosyo ay unti-unting lumago. At dala ng pagtsatsaga at pagsisipag, siya ay nagtagumpay. Nung matapos siyang magkwento, lumuhod siya sa harap ko at humingi ng kapatawaran. At maya-maya, kinuha niya ang kanyang pitaka at nakita ko ang kwintas na ibinigay ko sa kanya. Alam mo bang 10K ito? Naalala ko na sinabi mo, hindi iyon totoo. Nung sinabi mong katulong ang nanay mo at ibinigay mo sa akin ang kwintas mo, naisip ko, ilang buwan kaya ng nanay mo inipon ito, mabigyan ka lang ng magandang bagay. Kaya labis akong nahihiya sa inasal ko noon, kwento niya. At ibinaling niya ang kanyang atensyon sa aking anak. Patawarin mo ako, iha. Sa dami kong nakita at nakilalang mga tao, halos iisa lang ang kanilang motibo. Pagpasensyahan mo ako dahil naging bulag ako at hindi ka binigyan ng pagkakataon. Nagsisisi niya itong sambit. Ang gabing iyon ay nawakasan ng lahat ng hindi magandang impresyon at naidaos ang hapunang iyon ng may ngiti sa aming mga labi. At syempre, ang kasal ng aming mga anak ay may basbas. Hindi ko akalain na magkikita pa kaming muli at sa hindi inaasahang pagkakataon, kami ay pinagbuklod na ngayon napabilang kami sa isang malaking pamilya. Mula sa mga balai ko, sa manugang ko, at ilang buwan na lang masisilayan na namin ang aking apo, na may kalakip na pag-asa na mamuhay kami ng maligaya at magkasundo magpakailanman. Pangalawang video. Natagpuan ko ang aking sarili sa isang mataong lugar. Ako ay nasa sentro nito.
Hindi ako makagalaw na para bang ako ay nakapako doon. Tumingin ako sa aking kapaligiran. Napansin ko, ang mga taong naglalakad ay mga walang muka. Dinadaanan ako na tila ba isa akong invisible. Hanggang sa merong isang babae. Alam ko ang kanyang anyo ay babae dahil nakasuot ito ng bestida at mahaba ang buhok. Ngunit maging ito ay walang muka. At nung tumalikod na ito at nagsimulang humakbang papalayo sa akin, bigla kong napansin ang sarili ko na bumibigkas ng, "Nay, asan ka? Huwag mo akong iwan." Dito ko na napansin na ako ay lumuluha habang sumisigaw ng nanay. At ilang saglit pa, ang mga paa ko ay unti-unting lumulubog sa sementong sahig na kinatatayuan ko. At nung tingnan ko itong muli, ang sementong kalsadang iyon ay naging kumunoy. Sumigaw akong muli ng tulong pero walang nakarinig at walang sumaklolo sa akin. Hanggang sa tuluyan na akong nilamon ng nasabing kumunoy. At mapapansin kong magigising ako na may malamig na pawis mula sa bangungot na iyon. Ito ang palagi kong panaginip na nagmula noong ako ay 5 taong gulang. Sa tuwing napapanaginipan ko ito, laging mabigat ang pakiramdam ko sa tuwing gigising ako. Nadala-dala ko ito ng mahigit na 4 na dekada. Ang tanging malinaw lamang na alaala ko ay nung nakilala ko ang mag-asawang Herrera. Sila kasi ang umampon sa akin nung ako ay nasa bahay ampunan. Masasabi kong hindi ako pinabayaan ng Panginoon dahil binigay niya ako sa nasabing mag-asawang iyon na tinawag kong mama at papa. Sila ay parehong doktor, meron silang sariling klinik. Si papa ay isang dentista at si mama naman ay isang pediatrician. Sila rin ang inspirasyon ko na tahakin ang parehong propesyon. At dahil dito, bumasi lamang ako sa kwento ng mga tagapangalaga ko noon mula sa ampunan. Meron daw isang ginang ang nakita akong umiiyak. Sumisigaw na hinahanap ko daw ang aking ina. Ngunit dahil hindi ko alam kung saan ako nakatira, maging ang kompletong pangalan ng mga magulang ko, hindi nila matukoy ang aking pamilya. Lalo na hindi ko din alam ang buo kong pangalan. Na tanging nabanggit ko lang ay Jay. Dahil sa kakulangan ng impormasyon, nagdesisyon ang mga pulis na ipasa ako sa ampunan. At makalipas ang 1 taon, dito ko nakilala ang panibago kong mga magulang. Maliban sa bangungot, maayos, maganda, komportable ang naging buhay ko. Magaling din ako sa asignaturang sipnayan at agham. Sabi nila papa at mama, ako daw ay may taglay na angking talino. Kaya naman labis-labis silang nagalak dito. Kasabayan nito, pinalitan din nila ang pangalan ko mula sa pangalang Jay. Ako ngayon, si Henry Gray Herrera. At ang aking kaarawan ay binase lamang sa araw na natagpuan ako. Hindi matukoy ang eksakto kong edad na posibleng ako ay nasa 4 o 5 taong gulang, lalo na wala pa akong lower and upper central incisors nung ineksamin ni Papa ang aking ngipin. Anak, magmula ngayon, tatawagin na kitang Henry, at magmula ngayon, ako naman ang iyong bagong mama. Malambing na wika nito sa akin, sabay hinaplos ang aking pisngi at ngumiti. Nung masandaling iyon sa isip-isip ko, wow, ang ganda naman ng mama ko. At nung unang beses kong dumating sa kanilang tahanan, hindi ko maitago ang aking ngiti nang makita ko ang sarili kong silid. Ang kobre kama ay may disenyong isang sikat na superhero na may suot na pulang kapa. Talaga po? Sa akin po ang kwartong ito? Tanong ko nang may halong sabik. Nung itinoon ko ang aking atensyon sa kanila, nakita ko silang parehong nakangiti. O anak, sayo ang silid na ito. Sagot ni Papa. Hindi ko na napigilan na napatalon sa kama sa labis na kasiyahan. Ilang buwan matapos kong manirahan sa tahanang iyon, dito ako unang beses na nakapanaginip ng hindi maganda. Henry, gising anak, wika ni Mama. At kitang-kita sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Binabangungot ka, dagdag niya. Mama, pakiusap, huwag niyo po akong iwan.
Wika ko at nagsimulang lumuha. Ha? Hindi anak. Pangako nandito lamang ako sa tabi mo. Hinding-hindi kita iiwan. Hinding-hindi ka namin iiwan ng papa mo. Paninigurado niyang sambit, sabay ako ay niyakap ng mahigpit. Malimit daw akong managinip ng ganon. Kaya naman madalas akong tabihan ni mama na matulog. Tinulungan din nila akong maging abala, gaya ng pag-aaral lumangoy, tumugtog ng piano, magsulat at magbasa. Ang mga gawaing ito nakatulong na mabawasan ang masama kong panaginip, na napalitan ito ng mga masasayang alaala kasama ko sila. Bukod dyan, nagbabakasyon din kami sa iba't ibang lugar, mapadagat o mapa-ibang bansa. Maliban sa mga aktibidad na pinagkakaabalahan ko, may isang bagay akong natuklasan. Pag-uwi ko galing sa paaralan isang araw, ipinaghain ako ng aming kasambahay ng sopas. Nung matikman ko ito, parang bigla akong may naalala pero hindi malinaw. Hindi ko maalala ang kanyang itsura. Isang babae pero alam kong siya ay nakasuot ng bestidang may disenyong bulaklak na may pagkakahawig sa isang sunflower at ang buhok niya ay lampas balikat. Sa hindi ko maipaliwanag, kapag kumakain ako ng sopas, gumagaan ang pakiramdam ko. At kapag may araw na nakakaramdam ako ng lungkot o minsan masama ang panaginip, makikisuyo ako sa aming kasambahay na ipagluto ako ng sopas na hindi man magkasing pareho ng lasa na hinahanap ko, basta sopas. Pakiramdam ko, kapiling ko ang tunay kong ina na sa pamamagitan ng sopas ang nag-uugnay sa tunay kong pagkatao. Ang pakiramdam kong ito ay kailanman hindi ko ibinahagi kina papa at mama. Ayaw kong masaktan sila. Ayaw kong isipin din nila na ako ay nakukulangan sa kanilang pag-aaruga at pagmamahal na ibinuhos nila sa akin. At lalong-lalo na, ayaw kong isipin o maramdaman nila na hindi ko sila itinuring na mga magulang. Kahit na alam nilang sopas ang aking paboritong pagkain, hindi nila alam ang malalim na dahilan nito. Sa kabila ng pitahaya kong nais na matuklasan ang pagkatao ko, lumaki naman akong masigla, bibo at masayahing bata. Kasama din sa aming banding ang paksang agham tulad ng parte ng katawan at mga iba pang living organism. Kung papaano ang cell ng ating katawan na nagsisilbing kuryente sa pagtibok ng ating puso. Minsan, bigla-bigla silang nagtatanong sa akin marahil nais nilang suriin kung natandaan o nakalimutan ko ito na parang pop quiz sa eskwelahan. Gaya ng, Henry, saan makikita ang pinakamahabang buto sa ating katawan? Tanong ni Mama. Sasagot ako ng may kumpiyansang, that's easy, legs. Ang ngipin ba ay isang uri ng buto? Tanong naman ni Papa. Opo, maikli kong sagot. Anong parte ng ating organ na tinatawag na useless organ? Tanong niyang muli. Appendix, isa sa mga kilalang vestigial organ ng katawan ng tao. Nakangiti kong sagot. Mga ganitong paksa na may kinalaman sa biological science ang isa sa mga hilig namin bilang pamilya. Kaya sa murang edad, alam ko na ang gusto ko paglaki. At sa paglipas ng mga panahon, ang mundo ko ay umikot sa kanila at sa aking pag-aaral o pagpaparami ng kaalaman. Sumasali din naman ako sa mga kompetisyon sa pribadong paaralang pinapasukan ko, gaya ng debate club at sports naman ay swimming. Mula sa pagpasok sa eskwela sa umaga at hapon, papasok naman ako sa mga learning center. At sa tuwing araw ng Biyernes at Sabado, ako ay nag-eensayo para sa sinalihan kong swimming competition. Hindi rin mawawala ang isang beses sa isang linggo na nagpupunta ang piano teacher ko sa aming tahanan upang turuan akong tumugtog ng piano. Isinubsob ko ang sarili ko na paghusayan ko ang mga bagay na ito dahil ako ay nag-e-enjoy at nais ko ding ipakita sa mga magulang ko na lahat ng inilalaan nila para sa aking edukasyon ay pinapahalagahan ko. Ito lamang ang nakikita kong paraan ng aking utang na loob at pasasalamat. Ayaw ko din na kahit kaunti makaramdam sila ng pagkadismaya, lalo na
Magandang pagkakataon ang ibinigay nila sa buhay ko. Wala mang dugo o laman ang nag-uugnay sa amin, pero mahigit pa sa anak ang turing nila sa akin. Nagpatuloy akong ganito hanggang sa ako ay nagkolehiyo, nag-aral ng medisina, at hindi ko mailarawan ang labis na kasiyahan ko nung dumating ang araw na ako ay isang lisensyadong doktor. I'm so proud, so proud of you, son. Congratulations, iho. Pagbati naman ni Papa. Lumipas sa mga taon, isa na akong surgeon na nakapokus sa mga pag-oopera sa puso. Dahil sa tulong nila Papa at Mama, ako ay nakapag-practice din ito sa bansang Amerika, na siya namang mas lalong nagpahusay sa akin sa larangang ito. Sa panahon ding ito, dito ko rin nakilala ang aking misis, na kapwa ko Pilipino. Dahil magkaiba kami ng propesyon, siya ay mas nanatili pa doon dahil sa kanyang pagte-training bilang isang chef. Ilang taon kaming naging magkaibigan pero bago kami naging magkasintahan, pareho namin inuna ang aming mga career. Naisip ko o naming pareho na bigyan ng panahon na maging mahusay ang bawat isa sa aming napiling propesyon. Kahit na magkalayo, patuloy pa din ang aming komunikasyon. Nauna akong bumalik ng bansa at siya ay sumunod matapos ang 2 taon. Sa aming pagkikitang muli, pareho naming napagdesisyonan na handa na kaming i-level up ang aming relasyon. Naging maganda ang takbo nito. Sa mga bawat araw na nagdaan, mas lalo lamang umuusbong ang aming pagmamahalan. At sinorpresa ko siya nung araw ng kanyang kaarawan. Kasabwat ang kanyang pamilya, kaibigan, maging ang may-ari ng restaurant na kanyang pinaglulutuan. Wala siyang kaalam-alam na ang nasabing event na iyon ay para pala sa kanya. Ipinaalam ng may-ari ng restaurant na mayroong special event at laking gulat niya na siya pala ang star ng pagdiriwang na iyon. Matapos kong lumuhod at nag-propose sa kanya, "Mahal, hindi mo alintana ang sanliga ng pagkatao ko. Tinanggap mo ako ng buong buo at pinaulanan mo din ito ng nag-uumapaw na pagmamahal. At ang espesyal mong putahing sopas na siya namang hinahanap-hanap ko. Hindi ko makakalimutan na ilang beses mo akong nilutuan ito sa mga pagkakataon. Ako ay nakakaramdam ng lungkot. Ikaw lamang ang nag-iisang babae na nagbigay sa akin ng kapanatagan at ipinapangako ko na habang buhay kitang pagsisilbihan, mamahalin ng tapat at sisikaping almost perfect husband. And if you feel the same, will you make me the happiest man on earth by giving me the honor of your hand in marriage?" Hindi pa man ako natatapos mag-propose, nakita ko nang siya ay lumuluha at natanggap ko ang matamis niyang oo. 2 taon matapos kaming kinasal, ipinanganak ko ang panganay ko. Habang pinagmamasdan ko ang aking anak, biglang sumagi sa isip ko, anong klaseng magulang o ina ang nag-abandona ng sarili niyang anak? Paano siya nakakatulog sa gabi matapos niyang gawin ang tila ba nakaririmarim na kasalanan? At dito muli nagsimulang bumalik ang aking bangungot. Ngunit sa pagkakataong ito, ibinahagi ko sa misis ko ang matagal ko nang pinipilit na ibaong nakaraan. Pero kahit anong gawin kong ipagsantabi, sinubukang kalimutan, palagi itong bumabalik. Marahil sa kaibutura ng puso ko, nais kong malaman ang tunay kong pagkatao. Nais kong malaman kung sino ang babaeng nakabistida sa aking panaginip. Sinubukan kong magsimula sa bahay ampunan, ngunit dahil sa limitado ang kanilang kaalaman at hindi nagtagal sa panahon na nangyari ito, maging sila walang ideya kung saan ako galing o kung sino man ang mga magulang ko. Ang nakakita sa aking babae noon ay natagpuan ako sa isang gasolinahan, umiiyak at halatang nawawala. Nagtungo ako sa gasolinahan na tinutukoy nila, umaasang may maaalala pa ako, na magkaroon ako ng clue at sa paglalakad ko sa nasabing lugar, merong halos 2 kilometro ang layo, nakita ko ang isang terminal ng bus. Naisip ko, hindi kaya nagkahiwalay kami o maaaring dito niya ako inabandona. Nagtungo ako sa nasabing terminal bus na iyon, pero napakadaming probinsyang biyahe nila. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula.
Nagtanong din ako kung meron silang narinig o nasagap na balita hinggil sa nawawalang bata maraming dekada na ang nakalipas. Pero suntok sa buwan ang impormasyong ito dahil halos lahat ng napagtanungan ko, walang ideya o walang alam sa sagot sa katanungan ko. "Kamusta ang lakad mo?" tanong ng misis ko. Umiling lamang ako dahil maging ako ay dismayado. "Mahal, meron akong idea. Kapag meron tayong oras, bakit hindi tayo magpunta sa mga probinsya at tikman ang sopas? Posibleng mahanap natin yung kaparehong lasa ng sopas at alam kong matutukoy mo kaagad ito sa oras na matikman mo yun." Mungkahi niya. Sa tuwing meron kaming pagkakataong magbakasyon, ginugol naming buong pamilya ang bumisita sa probinsya at tikman ang mga sopas na nagtitinda doon. Nailista din namin ang bayan at pangalan ng kainan kung saan kami nakakain ito. Kahit ang mga maliliit na karinderya, hindi namin inalis sa listahan. Nung nagsimula kami, ang gana at motibasyon ko ay napakataas. Mula sa karatig bayan ng Metro Manila, papuntang norte. Ngunit sa bawat bayan, sa bawat paglagay ng cross-out sa listahan, hindi ko mapigilang mawala ng pag-asa na tila ba napaka-imposibleng gawin ito. Lumipas ang ilang taon, tila ba nawawala na ako ng gana. Pero ang misis ko kakaiba ang kanyang enerhiya. Determinado siya kahit maraming beses na kaming nabigo. Hanggang sa nakarating kami sa lalawigan ng Isabela. Ang totoo niyan, unang nakarating dito ay ang misis ko at ang anak namin kasama ang kanyang ina. Sa bawat bayang napupuntahan ng misis ko, pinag-aaralan din niya ang mga sikat na putahe ng lalawigan. At nung umagang iyon, nagtungo siya sa palengke upang tingnan ang mga sariwang gulay na tinitinda doon. Dahil sa init, naisipan niyang pumasok sa isang maliit na kainan na may 10 minuto ang layo nito mula sa sakayan ng bus paluwas ng Maynila. Ngunit hindi sopas ang napansin niya sa kainang iyon, kundi isang frame na may litrato ng isang batang lalaki. Ang nasabing litratong iyon ay luma na, pero natitiyak niyang yung batang iyon sa litrato ay ako nung kabataan ko. Nagtanong siya sa empleyado doon kung sino yung bata. Sumagot ito na anak iyon ng dati nilang kusinera. At tinanong ang pangalan ng bata sa larawan. "JM po ata, ma'am? Hindi po ako sure pero bago lang po ako dito," sagot nito. "JM? Anong ibig sabihin ng letter?" Nagtanong siyang muli. "Ay wait lang po ma'am, tawagin ko lang po yung amo ko," sambit nito. Kwento sa akin ng aking misis nung makausap niya ang may-ari. Ang JM na iyon ay ibig sabihin ay J. Michael. At ang palayaw ng batang iyon ay J. Nung malaman niya ito, agad niya akong pinapunta doon. Tinapos ko yung trabaho ko nung araw na iyon at dali-dali akong nagtungo doon. Nung malaman nilang paparating ako sa lugar na iyon, hindi nila maitago ang kanilang kasabikan. Nagretiro ang kanilang kusinera dahil matanda na ito at mayroon ding sakit sa puso. Kaya bawal itong mabigla, bawal magulat, bawal ang matinding emosyon. Inabisuhan na kami kaagad upang maiwasang may mangyaring masama doon. Dala din ng aking misis ang mga photo album ko nung bata ako at kinumpirma ng may-ari ng kainan na ang batang nasa frame at ang litratong nasa album ay iisa. Walang iba kundi ako. Nakita ko ang aking ina sa nasabing restaurant na iyon pero hindi ko siya binigla. Sabi sa kanya ng may-ari, may kailangan siyang kitaing importanteng tao. Nadatnan ko siyang nakaupo doon, lagpas sa balikat ang kanyang buhok at nung mga sandaling iyon, puti na ang kulay nito. Nakasuot din siya ng bestida, hindi man parehong disenyo pero nahahawig sa panaginip ko. Lumapit ako at nagsalita. "Magandang araw po, Nay." Tumingin lang siya at nagpatuloy ako. "Maaari niyo po bang buksan ang album na ito?" Nagtataka siya pero ginawa naman niya ito. Ang album na iyon ay pabaliktad. Mula sa kasalukuyan kong litrato hanggang sa ako ay bata. Matapos niyang ilipat ang pahina ng ilang beses, dito na siya huminto. Tinitigang mabuti ang tao sa litratong iyon habang ako ay tahimik na nag-iintay. At ilang saglit pa, dito na niya napagtanto ang nangyayari. "Huwag mo sabihin," sambit niya at tumingin sa akin.
Tumingin din ako sa kanya. Dito na nagsimulang namuo ang kanyang luha. Jay? Wika niya. Jay? Sambit niyang muli dahil hindi siya makapaniwala. Hinawakan ko ang kanyang kamay at dito na siya nagsimulang humagulgol at maging ako ay napaiyak din. Mga taong nakasaksi din ng pangyayaring iyon, maging sila ay nagpupunas ng kanilang mamuka. Ang buong kapaligiran ay sa tingin ko bumabaha ng luha. Kasabayan nito, marami akong katanungan, ngunit hindi ko siya kaagad matanong dahil labis ang kanyang paghagulgol. Maya-maya pa, may pumasok na matandang lalaki at niyakap siya. Nung nagtagpo ang aming tingin, maging siya ay nagsalita ng, Jay? At tumango lamang ako ng bahagya upang kumpirmahing tama ang hula niya. Siya ay biglang napaupo sa sahig na tila ba napawi ang lahat ng kanyang mga suliranin. Anak ko, totoo ba ito? Salamat Panginoon. Maraming salamat. Humahagulgol na wika ng aking ina at niyakap niya ako. Habang nung yakap ko siya, nawala lahat ng hinala ko na inabandona niya ako, na hindi totoo na wala siyang pakialam sa akin. At dito na ako humihikbi. Inalalayan ko din siya dahil batid kong may sakit siya sa puso. Makalipas ang tila ba walang hangganang iyakan, natuklasan ko ang tunay na nangyari. Papaluwas kami ng Maynila noon. Ako ay 4 na taong gulang. Habang kami ay nag-iintay ng bus, inilapag niya sandali ang dala niyang bag. Noong mga sandaling iyon, nagkataon na mayroong nagtanong sa kanya ng direksyon. Pansamantala niyang binitawan ang pagkakahawak sa akin at yung kamay na iyon ang ginamit niyang pangturo sa taong nagtatanong sa kanya ng direksyon. Ngunit, yung ilang segundong iyon, sa kanyang paglingat, wala na ako sa tabi niya. Hindi niya ako mahanap. Nagkataong maraming tao ang sumasakay at bumababa ng bus. Isa-isa niyang tiningnan ang bus na nandoon kung nasaan ako pero hindi na niya ako makita. Tinanong din niya yung mga katabi niyang mga tao kung may nakitang bata pero maging sila ay walang naitulong. Ang paglingat niyang iyon ay labis niyang pinagsisisihan na sinisisi ang sarili sa sinapit ng aming pamilya. Magmula noong araw na iyon, umistambay siya sa sakayan ng bus at nagpapasa ng mga papel kung merong nakakita sa akin. Makalipas ang ilang linggo, naisipan naman ng ama kong subukan na mamigay din ng flyers na may mukha ko sa terminal naman ng bus sa Maynila. Nagbabaka sakaling merong nakakita sa akin doon at matagpuan nila ako. Pati mga pulis, wala ding naitulong dahil hindi nila alam kung saan ako hahanapin. Sa ilang buwan nilang paghahanap, kailangan na ng aking ama ang magtrabaho kundi wala silang kakainin. At naisipan ng aking ina magtayo ng maliit na food cart. Sa food cart, nakapaskil ang litrato ko at nagtatanong siya sa bawat customer niya kung nakita nila ako. Habang nag-iintay siya, naisipan niyang magtinda ng sopas. Ang nasabing sopas na ito ay may halong kapiranggot na tuyong oregano herbs. Dahil madalas akong ubuhin, ito ang palagi niya sa aking pinapakain para ako ay madaling gumaling. Hanggang sa napakaraming taon na ang lumipas, tinanggal na niya ang food cart at nagsimula siyang maging kusinera sa nasabing kainan na iyon. At dahil alam ng may-ari ang nangyari sa kanilang mag-asawa, nagboluntaryo itong ipaskil ang aking litrato at umaasang balang araw na magkikita kaming muli. Dahil sa insidenteng ito, hindi na nangahas ang nanay ko na mag-anak muli dahil pakiramdam niya hindi siya karapat-dapat na maging ina. Anak, patawarin mo ako. Sana ang buhay mo ay hindi naging mahirap. Ilang beses akong humihingi ng dalangin sa kanya na gabayan ka palagi. Wika ng aking ina. Huwag niyo po akong alalahanin. Ang importante po sa akin na nalaman kong hindi niyo po ako inabandona. Tugon ko. At lumapit ako at niyakap ko silang dalawa. Ang yakap na iyon mula sa tunay kong mga magulang
ang nagpakumpleto sa nawawalang piyesa ng pagkatao ko. Pangatlong video. Namayapa ang aking lola na nag-iisa, nag-alaga, naggabay at naging aking magulang. Hindi ko maalala ang itsura ng aking ina sapagkat sanggol pa lang ako, ito ay umalis na ng bahay. Nung nagkaisip ako, naintindihan ko kung bakit siya umalis. Dala ng labis na kahirapan, lalo na sa probinsya kami nakatira. Malayo ang bahay ni Lola sa pinakamalapit na paaralan, pero sinikap niya na ako ay makapasok at makapag-aral, na nakatulong din sa bawas gastos na pwedeng pumasok ang mag-aaral nang nakasuot ng tsinelas. Kaya naman ang aking lola madalas na habilin sa akin ay ang mag-aral para hindi maging mangmang. Nagtitinda si Lola ng mga gulay sa palengke. Bago pa sumikat ang araw, umaalis kami sa bahay at kasama ako bilang kanyang katuwang sa pagbuhat ng mga gulay na kanyang ititinda. At pagkatapos, sasabay ako sa kakilala ni Lola na merong pedicab na dadaan sa paaralan. Bago pa dumating ang mga truck na magbababa ng mga sariwang gulay, kailangan naroroon na si Lola. At dahil wala sa aking mag-aalaga, palagi akong kasakasama niya. Kapag tapos na ako sa aking klase, maglalakad ako pabalik papuntang palengke dahil sabay naman kami ni Lola umuwi sa hapon. Habang ako ay nag-iintay na matapos ang aking lola sa palengke, may isang dalaga sa katabing pwesto ang nagturo sa aking sumulat, bumasa at maging sa sipnayan. Siya din ang nagturo sa akin sa mga takdang aralin, kaya naman lahat ng mga kailangan kong gagawin ng mga aralin mula sa eskwelahan, lahat ay tapos ko na bago pa kami makauwi sa tahanan. Ang pagturo sa akin ng dalaga ay malaking tulong na maunawaan ko ang mga leksyon sa mga asignatura na hindi ko na kailangang tanungin si Lola hinggil dito. Lalo na grade 3 lamang ang natapos niya na sapat na upang marunong bumasa at sumulat. Na mababasa ko sa kanyang ekspresyon na siya ay nahihiya marahil hindi niya alam o limitado ang kanyang kaalaman. Nung ako ay nagsimulang magsekundarya, si Lola ay nagkaroon ng matinding karamdaman. Kaya naman, hindi na niya nakakayanan na gumawa ng mga mabibigat na gawain o ang paglakad ng malayo. Kaya sa murang edad, namasukan akong tagahugas ng plato sa isang kainan na inirekomenda ng kapitbahay namin na pwede kong pasukan para meron akong pambili o panggastos para sa amin ni Lola. Subalit, huling taon ko sa sekundarya, si Lola ay tuluyan na akong iniwan. Napakalungkot, napakasakit sa dibdib, hindi lamang sa nawalan ako ng mahal sa buhay. Mag-isa na lamang ako. Dito pumasok sa isipan ko na sumubok at pumunta ng Maynila upang doon makipagsapalaran. Marami akong kakilala na lumuwas ng syudad upang doon magtrabaho at marahil dito ko makita ang swerte ng aking tagumpay. Mula sa lalawigan ng Mindanao, sumakay ako ng malaking barko. Hindi man madali sa akin ang paglisan, ngunit ang aming barong-barong na sa bawat sulok, naalala ko si Lola at ang lugar ng aking kinalakihan. Hindi ko mapigilan na maluha sa oras na nangungulila ako sa kanya. Ang marinig ang kanyang boses, tawa o ang maging kanyang mga habilin. Ang labis na nakakabinging katahimikan na nababalot sa aking kapaligiran sa tuwing ako ay nangungulila sa aking lola. Napakiramdam ko, ako ay masisiraan ng pag-iisip sa sobrang kalungkutan. Sa edad na 16, nagdesisyon ako na iwan ang lugar na kinalakihan ko at sumama sa mga kakilala ko na nais ding magpunta ng Maynila. Dumating ang araw na ito, isang mataong daungan kung saan naghihintay ang isang malaking barko ng mga pasahero at isa ako sa mga pasaherong sasakay sa unang pagkakataon. Bitbit ang isang maliit na bag,
dala ang aking kaunting gamit na may kahalong kaba, determinasyon at pag-asa habang lumalakad ako pasakay ng barko. Narinig ko ang malakas na busina na nangangahulugang magsisimula ng umandar ito. Nagtungo ako sa deck ng barko at tumayo sa gilid kung saan tanaw ko ang walang hanggang dulo ng dagat at langit. Kahit na maingay ang aking paligid mula sa hampas ng alon, ibon at mga boses ng pasahero, ngunit ang tunog ng tibok ng aking puso ay malinaw kong naririnig habang ilang paulit-ulit na lumalangoy ang mga salitang bagong lugar, bagong pasimula at bagong buhay. Paalam po, Lola. Hanggang sa hindi ko na namalayan na pumatak ang luha ko nung tumanaw ako muli sa daungan, ngunit hindi ko na ito matanaw. Na senyales na wala ng balikan at maging matatag sa anumang pagsubok na aking harapin. Ang aming paglalakbay na halos 2 araw ay nagwakas at nakarating kami sa daungan ng Maynila. Kasama ako sa mga natanggap bilang tindera sa Divisoria bago pa ako makarating dito, na meron ng trabahong naghihintay sa akin, lalo na sa aking edad. Sanay akong magtinda kahit pa noong bata pa lamang ako, pero sa pagkakataong ito, mga damit at accessories ang aming itinitinda. Sa bawat araw na lumilipas, mula sa paghahanda ng paninda, paglilinis at pagsigaw ng bili na kayo mga suki na nakangiti. Para sa akin, itinuturing ko itong bagong pag-asa gaya ng pagsikat ng araw upang mapalitan ng liwanag ang dilim. Hanggang sa isang araw, dito ko nakilala si Efren. Siya ay isa sa mga bagong nagdi-deliver ng mga paninda sa pwestong binabantayan ko. Napansin ko siya dahil sa laki ng kanyang boses. Pareho ng probinsya pero magkaibang bayan. Hindi lamang yan, magkaedad at pareho din kaming ulila. Natagpuan namin ang isa't isa bilang magkaramay, kaya madali kaming naging magkaibigan. Minsan, dinadalhan niya ako ng soft drinks, tinapay o candy at ganoon din ako sa kanya. Sa mga araw na pareho kaming walang pasok, marami ang pasyalan na hindi kailangan gumastos ng malaki at madalas kami ay magtungo sa park, kumakain ng tokneneng habang nakatanaw sa dagat at pinagmamasdan ang mga sasakyang pandagat na dumadaan dito. Sumapit ang kaarawan ni Efren at dahil limitado lamang ang aming mga salapi, inimbitahan niya ako na ipagdiwang ang kanyang kaarawan sa Manila Bay at doon kumain. Bumili kami ng balot ng pansit at malamig na inumin. Magkatabi kaming nakaupo sa gilid habang nakalaylay ang aming mga paa sa ibabaw ng tubig. Ang banayad at marahang hampas ng alon habang papalubog ang araw na nangingibabaw ang kulay ng matingkad na kahel sa dulo ng karagatan. Raya, ang ganda ng tanawin parang larawan na nakadisplay sa museo at ang refleksyon ng kulay ay mas lalong kumukutitap na parang maliliit na bituin. Wika ni Efren. Yan, parang tula sa libro ang winika mo, sagot ko nang nakangiti. Nagdala lang siguro ng ganda ng tanawin, lalo na kaarawan ko din ngayon at ikaw ang kasama ko. Tugon niya. Alam mo, madalas ko mapanaginipan na kapag nakatanaw ako sa dagat, iniimahe ko na naglalayag ako patungo kung saan maliwanag ang sikat ng araw habang ang mga alalahanin ko sa mundo ay sumasama sa along dumadaan kasabay nitong naglaho. Dagdag niya. Kahit sino naman siguro, ganoon din ang gusto, lalo na sa katulad natin na maraming pangamba dahil sa kakulangan sa salapi. Pero alam mo, aaminin ko, gusto ko din magtungo sa lugar kung saan malaya ako sa mga alalahanin. Wika ko. Itinoon nito ang atensyon sa akin at nagsalita. Paano kung tayong dalawa ang maglayag, Raya? Saan mo gusto?
Ipinikit ko ang aking mga mata. Nagsimulang paganahin ang aking isipan at inimahe ang lugar kung saan ko nais tuklasin at lakbayin. Ang maingay kong kapaligiran ay unti-unting napapalitan ng katahimikan habang hawak ang plastik ng gulamang malamig na inumin. Sabay huminga ako ng malalim at nagsalita ng, ang madalas kong iniimahe kahit noong nabubuhay pa ang aking lola ay isang magandang tahanan na katulad ng mga nakikita ko sa telebisyon. 2 o 3 palapag na merong azotea sa ikalawang palapag na matatanaw mo ang kalsada o ang mga taong dumaraan. At sa ikatlong palapag, meron namang malawak na rooftop na maaari kong lagyan o disenyohan ng maraming klase ng halaman na prutas, gulay at maging bulaklak. Hindi mawawala sa aking munting hardin ang paboritong halaman ni Lola na sanggumay. Gusto ko din ng maraming ilaw o maliwanag na bombilya upang nang sa gabi ay maliwanag pa din. Dahil noon sa probinsya, kasera lamang ang aming gamit. At syempre, hindi mawawala ang salapi. Salapi na sapat na mabili ang gusto o nais natin na hindi na nagkakandakuba para lang kumita. Yan ang nais kong patunguhan kung ako ay maglalayag gamit ang sasakyang pandagat. Wow, ang ganda at simple. Maiksing sagot ni Efren at kinuha ang aking kamay at humarap sa akin. Raya, kung iyong mamarapatin at bibigyan ako ng pagkakataon. Nabatid ko mang hindi magiging madali ang daan upang tuluyan natin marating ang daungan ng ating paglalayag patungo sa ating pangarap. Nais kong hingin ang iyong puso at pangakong mamahalin ka ng tapat at pagsisikapang matupad ang lahat ng ito. Ikaw, ano sa palagay mo? Dagdag niya. Sa totoo lang, meron na akong nararamdaman sa kanya. Hindi ko lamang maamin sapagkat natatakot akong mabigo o masaktan. Na ayaw kong makaramdam ng hapdi o kirot sa aking puso. Na masaya na ako na may karamay at kaibigan. At hindi ko inaakala na sa paglipas ng panahon na kami ay pinagtagpo at ngayon pareho na kaming may nararamdaman sa isa't isa. Sa labis na tuwa, ang mga luha ko ay nauna nang pumatak at itinango ang aking ulo na nangangahulugang sumasang-ayon ako sa kanyang sinabi. Magmula ng araw na iyon, ang pagsisimula ng kabanata ng aming buhay bilang magkasintahan. 2 nilalang na napadpad sa syudad, parehong ulila, parehong salat, na naging sandalan ang isa't isa mula sa pagiging magkaibigan hanggang sa naging magsing-irog. Wala pang 1 linggo, nagdesisyon kaming umupa ng tahanan sa isang masikip na iskinita sa lungsod. Sa hakbang na ito, ang laki ng aking pag-asa na katuwang si Efren, matutupad namin ang aming pangarap. Bukod sa trabaho niyang pagdideliver ng mga produktong itinitinda sa Divisoria, sa araw na wala naman siyang delivery, sumasideline siya na pumasada ng pedicab na gumigising siya bago pa man sumikat ang araw upang simulan ang kanyang mahabang araw ng pasada. Sa gabi, kada siya ay umuuwi, kitang-kita sa kanyang itsura ang labis na pagod, pawis. Gayunpaman, hindi nawawala ang pag-uwi niya sa akin ng pasalubong, ang itlog pugo o tokneneng na may kasamang malamig na sagot gulaman na pinagsasaluhan naming dalawa at nag-uusap ng mga bagay na ginawa namin nung araw na iyon. Sa bawat pagsubok na dumarating at mga araw na lumilipas, akala ko okay ako. Akala ko mas lalo lamang titibay ang aming samahan at maging ang aking pagmamahal na hindi ko alintana na hayaang magpadaig sa kahirapan. Na sa halip, na gamitin itong inspirasyon upang lalo pang magsumikap at mangarap. Subalit, taliwas ang nararamdaman ko hinggil dito. Na sa paglipas ng panahon,
unti-unti akong naiirita. Nawawala ng gana, napakiramdam ko, hindi kailanman maibibigay ni Efren ang pangarap namin para sa aming dalawa. Nawala itong patutunguhan, natatanda kaming ganoon, na ipinanganak na salat, mamamaya pa ding salat. At dahil ito ang labis kong pinagkakaabalahan, hindi ko na napapahalagahan ang kanyang sakripisyo. Baka sa mukha ko ang pagkairita, pagkainis, na sa tuwing ako ay kanyang tatanungin kung bakit ganoon ang aking ekspresyon, ginagamit ko lamang na dahilan ang mga namimili sa tindahan. Ang isipan kong lulong at uhaw na makaahon nung meron akong nakilalang ibang lalaki na nagkaroon ng interes sa akin na dihamak na merong salapi kaysa kay Efren. Hindi ako nagdalawang isip na patulan ito. Lalo na nung makaranas akong makakain sa isang kainan sa loob ng isang mall na may aircon at hindi karinderya. Ang makanood ng sine, ang makasakay sa loob ng sasakyan, at ang makapasok sa isang hotel na habang nararanasan ko ito, ang saya ng aking isipan ay labis na nag-uumapaw. Batid kong marami sa inyo ang may isip na ako ay mababaw, na mas nanaig na gawin ko ang pagtatalusira upang makamtan ang aking nais, na hindi ko inisip na ako mismo ang pumutol ng aking pangako at sinira ang aming samahan na madaling ipinagpalit si Efren sa iba. Nung dumating ang araw na pinangakuan ako ng bago kong karelasyon ng engrandeng kasal, buhay prinsesa at maginhawa, hindi ko na kailangan mag-isip at agad akong sumama sa kanya. Bukod sa kasalanan kong pagtaksil kay Efren, hindi ko din siya maharap ng personal upang makipaghiwalay ng maayos. Hindi ko kayang makita ang kanyang reaksyon, kaya minabuti kong mag-alsabalutan habang siya ay nasa trabaho. Kinagabihang iyon, nakatanggap ako ng maraming tawag mula sa kanya na hindi ko magawang masagot. Kaya naman, nagpadala ako ng text message at sinabing, "Pasensya ka na Efren, pero hindi ko na mahintay ang pangako mo sa akin. Nakahanap na ako ng iba. Huwag mo na akong antayin. At hiling ko, sana balang araw, maghilom ang sugat sa puso mo at ikaw ay maging masaya. Paalam Efren." Pagkasend ko ng text na iyon, nakatanggap akong muli ng tawag mula sa kanya. Kaya naman, nagdesisyon akong patayin ang cellphone at magpalit ng numero. Sa pagdaan ng mga araw, ang masasaya at maginhawa kong buhay ay biglang naglaho at ang katangian ng bago kong karelasyon, ang kanyang ngiti, maamong pananalita at ang mga magagandang regalo at luho na tuluyan nang nawala. Isang umaga, habang ako ay naghahain ng almusal, hindi ko sinasadyang mabasag ang basong hawak ko. Ang akala ko dahil sa aksidente ko itong nabitawan at baso lamang iyon, hindi ito magiging malaking issue. Ngunit ako ay kanyang sinigawang, "Ang mo? Bakit hindi ka nag-iingat?" "Hindi ko naman sinasadya," bigla kong sagot. Nang bigla akong nakarinig ng pak, isang malutong at masakit na sampal sa aking muka. "At sumasagot ka pa?" wika niya nang nanggagalaiti. "Siguraduhin mong wala ni katiting na alikabok sa bahay, kung hindi malilintikan ka sa akin." Dagdag niya, sabay umalis. Hindi ko maiwasang maikumpara siya kay Efren dahil ni minsan hindi ako nakaranas ng ganitong trato. Hindi ko lubos na maisip na ang kilos at desisyon kong ito ay pinagsisisihan ko ng labis. Ang sampal na iyon ay nasundan pa ng maraming beses, na mas lalo pa itong naging malala na umabot pa sa mas masahol sa sampal. Sa bawat araw na lumilipas, ang bagong sugat o pasa na natatamo ko mula sa kanyang pagmamaltrato ay labis-labis na pagdurusa.
Hanggang sa tuluyan na siyang magsawa at sa 2 taong kami ay magkasama, dito na niya ako pinalayas ng kanyang tahanan. Walang sariling gamit, walang ipon. Natagpuan ko ang sarili ko na palaboy-laboy sa kalsada. Hindi ko inaasahan na ito ang magiging kapalaran ko. Ang pagiging uhaw ko sa salapi, ang pagkasilaw ko sa mga magagandang bagay, ito ang naging kapalit. Ang bugbog na katawan at ang pinsalang epekto nito sa aking isipan na mas lalo pang bumaba ang tingin at kumpiyansa ko sa aking sarili. Na ipinagtabuyan, binaliwala o hindi ko pinahalagahan ang mga bagay nung kapiling ko si Efren. Ito na ang naging kabayaran ko sa kasamaang ginawa ko sa kanya. Wala akong magawa kundi tanggapin ang kapalarang ito at magpatuloy huminga. Sa isip ko, wala akong karapatang mangarap. Wala akong karapatang magreklamo sapagkat ako ang may kasalanan sa kapalaran ko ngayon. Nagpatuloy ang ganito kong buhay at sa 1 dekada na lumipas, ang trabaho ko ay hindi pa rin nagbago at nagtitinda pa rin. Nakatulad ng hanap buhay noon ni Lola na isang tindera ng mga gulay sa palengke. Ito lamang ang tumagal kong hanap buhay dahil hindi ako matanggap sa mga magaganda o malaking kumpanya gaya ng hotel bilang tagalinis, waitress sa isang kainan o ang maging sales lady na nakasuot ng uniforme. Marahil dahil laki ako sa palengke, kaya ito din ang binagsakan kong propesyon. Bukod sa pagtitinda sa umaga sa palengke, pinaglalako din ako ng amo ko gamit ang maliit na pedicab ng mga gulay sa hapon upang makapagdagdag kita. Hanggang isang araw sa aking paglalako, hindi ako maaaring magkamali na parang nakita ko si Efren. Nakasuot ng puting polo at may necktie ito. Sa aking pagkataranta, agad akong nagtago. Hindi ko mapigilang mahiya sa ginawa ko at ang labis kong pagsisisi na nadama. Hindi ko mapigilang maluhang muli nung makita ko ang kanyang suot na mula sa tsinelas, ordinaryong t-shirt, siya ay nakasuot na ng magandang damit na tila ba gumaan ang kanyang buhay. Na sa kabila ng kirot at sugat sa kanyang puso, nagawa niyang ayusin ang kanyang buhay na marahil ito ang binigay sa kanya ng kapalaran, ang swerte sa buhay habang ako ay kamalasan. Sa isip ko, nais kong makibalita o mga musta pero wala akong mukhang maihaharap. Lumabas ako sa aking pagkakatago. Nung hindi ko na siya matanaw, iniwasan ko na ang lugar na iyon na maglako upang hindi mag-cruise ang aming landas. Sa aking pagpapatuloy na maglako sa ibang lugar, merong lalaking lumapit sa akin na may pag-aari ng malaking karinderya at binili niya lahat ang mga gulay kong paninda. At inalok din ako na nais niyang kumuha sa akin ng mga gulay na sariwa para sa kanyang sangkap. Sa kasunduang ito, hindi ko na kinailangan pang maglako at maglibot sa mga lugar. Bagay na nagpagaan ng aking gawain at ikinatuwa ng aking amo. At syempre, nagkaroon din ako ng extra dahil meron din akong natanggap na tip. Sa pamamagitan nito, nagkaroon ako ng ekstrang salapi. Hindi na ako kinakapo sa lahat ng aking bayarin. Mas napagaan din ito ang aking trabaho at nakakapagpahinga na ako ng mas maaga. Hindi ko man kilala ang lalaking iyon pero labis akong nagpapasalamat sa kanya at sa kanyang misis sapagkat sila ang dahilan na nagkaroon ng permanenteng suki ang aking amo at ang kanilang rekomendasyon sa iba pang kainan nakakilala niya. Sa pamamagitan nito, nagkaroon ako ng ideya na imbes na maglibot sa mga individual na mamimili, ay dumiretso sa mga may-ari ng karinderya at mga kainan na naging dahilan na mas lalo pang nadagdagan ang aking kita na nakatulong upang ako ay makaipon. Nakalipat ako sa isang mas maayos-ayos na tahanan na hindi mabaho ang kapaligiran at hindi din madaling masira ang pader na gawa sa plywood. Kasabayan nito,
Mas lalo din akong napalapit sa Panginoon at tumatag ang aking pananalig na naisip kong paraan na panata at sumisimbolo na labis kong pinagsisisihan ang aking mga ginawa. Na sa pamamagitan nito, unti-unti ko nang maayos ang aking sarili. Higit sa lahat, natuto akong maging kontento. Marami pa rin namang kakulangan, pero ang makakain ng maayos, merong masarap na tulugan, at tahanang tinitirhan ay maayos na kung ikukumpara ko ang buhay ko noon. Nagsimula sa pagiging kontento hanggang sa natutunan ko ding pahalagahan ang mga bagay at hindi na muling naghangad ng kung ano ang wala, lalo na hindi naman abot ng aking bulsa. Batid kong hindi perpekto, pero ako ay nakatayong muling mag-isa. Araw ng ika-29 na taon kong kaarawan. Nagdesisyon akong kumain ng pansit sa karinderyang sinusuplayan ko ng gulay. Naisip ko na itong kaarawan ko ay masaya at mas mainam na kumain ng pansit na merong nakikitang ibang mga tao na kumakain sa paligid. Marahil ang pagpapalaga at pagiging kontento, mas lalo kong na-appreciate ang mga bagay-bagay kahit pa ito ay maliit. At dahil sa aking bagong pananaw at pagiging positibo, na naging magandang impluwensya ito sa aking ugali, aura at ekspresyon ng muka. Marahil mas nakikita ng tao na ako ay totoo at masaya, kaya naman ganoon din ang natatanggap kong trato mula sa kanila. Binati ako ng nakangiti ng may-ari ng karinderya at nung inihain niya ang aking order, "O ito, libre ko na itong liempo. Regalo ko sa kaarawan mo. Happy birthday!" Masigla niyang wika. "Wow! Salamat po! Maraming salamat po!" Wika ko ng may taos-pusong pasasalamat. At tumango ang may-ari at bumalik upang asikasuhin ang iba pang mga kanyang suki doon. Ipinikit ko ang aking mga mata, nagdasal at nagpasalamat sa magandang taong bigay niya at mga biyaya. At nung pagmulat ko, ako ay napanganga dahil may isang taong nakaupo sa tapat ng aking mesa hanggang sa ang aking paningin ay nanlabo sa kadahilan ng namuo ang aking luha na pumapatak na parang ulan. At ako ay yumuko at marahang winika ang, "Patawad, Efren." 2 salita na matagal ko nang nais sabihin at nung mga sandaling iyon, hindi ako makapaniwala na nasabi ko sa kanya iyon. Gusto ko pang dugtungan ang mga salita, ngunit tila ba wala ni isang salita akong maisip na tila biglang nagblangko ang aking utak at tumigil pansamantala sa pag-andar. At ang tanging nagawa ko lamang ay ang tumangis. Sa tagal ng panahon na ilang beses pinaulit-ulit ang senaryong ito, tanggap ko na hindi niya ako mapapatawad. Basta ang mahalaga ay nakahingi ako sa kanya ng paumanhin na makita niya na pinagsisihan at pinagdusahan ko ang mga maling desisyon ko noon. Na ako ay isang dalagang hunghang at nagpadala sa tukso ng salapi. "Happy birthday, Raya!" Sagot niya sabay hinawakan ang aking kamay. Ngunit hindi ko siya magawang tingnan sa mata sapagkat nilalamon ako ng labis na kahihiyan. "Salamat at ramdam ko ang sinseridad sa paghingi mo ng tawad." Tugon niya at narinig ko siyang huminga ng malalim at nagpatuloy sa pagsasalita. "Alam mo, nasaktan ako noon ng labis. Hindi ko mailarawan ang galit at suklam na nararamdaman ko. At ilang beses kong pinaulit-ulit na tinanong sa sarili ko kung bakit mo iyon nagawa. Kaya naman bilang paghihiganti, nais kong magsikap ng doble o triple upang makita at pagsisihan mo ng labis ang pag-iwan mo sa akin. Dito ako nagdesisyong mag-aral muli at natuklasan ko na merong vocational courses na naging tulay upang ako ay matanggap bilang crew sa isang malaking barko. At dito nagsimula na gumanda ang buhay ko. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang paghihiganti ko ay unti-unti nang nawala at napalitan ng salamat. Salamat, Raya, dahil kung hindi mo ako iniwan, marahil
delivery boy pa din ako. Marahil, pedicab o tricycle driver lamang ako. Kung ano ang narating ko, ikaw ang ginamit kong motibasyon upang marating ito. Gaya ng mga barkong nakikita natin noon sa daungan. At sa tagal ng panahon, nung araw na iyon, bigla kitang nakita. Na akala ko, galit ang nararamdaman ko sa puso ko. Ngunit, biglang nadurog ang puso ko dahil sa itsura at hanap buhay mo na mukhang hindi ka pinabura ng kapalaran. Kaya naman ako ay labis na naawa. Sa totoo lang, nakita kitang nagtago, pero umasta lamang akong hindi kita nakita. Kaklase ko noon ang may-ari ng karinderyang ito. At nakiusap ako na kung maaari sa'yo bumili ng mga gulay. Maniwala ka sa hindi, ilang beses kong pinigilan ang sarili ko na kausapin ka. At ngayong nandito ako sa kaarawan mo, hindi ko na pinalampas pa ang pagkakataon. Sa mga sandaling iyon, hindi ko na napigilang humagulgol. Labis na hagulgol na maging ang mga ibang kumakain ay napatingin na rin sa aming gawi. At ang tanging lumalabas lamang sa bibig ko ay paulit-ulit habang umiiyak na winiwika ang mga salitang, "Patawad, patawarin mo ako, patawad." Nagahalong luwag sa dibdib, saya, gulat at ang nawakasang malulang pighating dala-dala ko ay sabay-sabay kong nararamdaman. Matapos kong kumalma, natuklasan kong si Efren ay hindi pa kasal at wala ding nobya simula noong nagkahiwalay kami. Inamin din niyang hanggang ngayon meron pa din siyang pagtingin sa akin at ang pagmamahal na iyon ay hindi daw tuluyang nawala. Hindi man kami o magkarelasyon, pero nagkaroon kaming muli ng ugnayan at ngayon ay magkaibigan. Hindi ko magawang sagutin ang kanyang katanungan, hindi dahil sa wala akong tiwala sa kanya, bagkus wala pa akong tiwala sa sarili ko. Natatakot ako na bandang huli, ako ay muling magkamali, na bago ko ibigay ang aking sagot, nais kong makasiguro ng 100% sa sarili ko na ako ay handa na makipagrelasyon muli sa kanya. Sa dami ng aking pagkakamali, nais ko munang pagtuunan ang aking sarili. Nais kong magtagumpay at merong mapatunayan na kaya ko ding maabot ang kaginhawahan sa pamamagitan ng pagkayod at pagtiyaga gamit ang aking sarili na hindi dumedepende sa iba. Na kung kayang umahon ni Efren, kayang-kaya ko din itong gawin. Marahil, kapag dumating na ang oras na iyon, dito ko palang masasagot ang tanong ni Efren. Total naman sa tingin ko, may oras pa. At ayaw kong sayangin ang pangalawang pagkakataong ibinigay sa akin ng tadhana. Dito na po nagtatapos at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam at God bless po!